Israel, hindi ninyo maubos ang harina na lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa kabayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na mamatakin ni Yahweh ang mga ulan. Ginawa ng babaeng utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ang mag-ina sa loob ng maraming araw. Naintindihan nyo? Kaya lahat ng ginagawa mo sa lingkod ni Lord, may kalakip na benepisyo. May kalakip na ganti ng Panginoon. Ang Diyos ang gaganti. Yun, mga kapay, pagkain na lang nila. Pero anong ginawa? Pinakain pa sa lingkod ni Lord. Anong nangyari? Nag-multiply yung tinapay na yun. Dumami. Maliwanag? Kaya ang blessing ni Lord sagana. Hindi tayo nawawalan. Kahit walang ulan, mga kapatid, kumakain tayo. Kahit mga kapatid, aramot, kahit bagyo, kahit paalan ng dagat, kumakain tayo. Kahit katumbang ang huli, kumakain tayo. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng sagana sa lahat ng bagay. Amen! Naku, mga kapatid, huwag mong pahirapan yung sarili mo sa pag-isip kung saan ka kukuha ng pagkain mo. Ipasa Diyos mo lahat at magtrabaho ka. Yun lang. Hindi ka na mabubuto. Sabi na, pagkain na lang namin yan, baka bukas mamamatay na sila kasi yun na lang eh. Ang expect ng babae, mamamatay na sila sa gutom kasi yun na lang yung natira. Pero nung sinabi niya dito, hindi na ubos ang pagkain. Nalala nyo nito yung 2 isda at 5 tinapay? 5,000 of peoples. Multitudes of people. Sabi niya, pawinin mo na Panginoon kasi wala tayong papakain. Hindi. Anong meron ka ngayon? 2 isda at 5 tinapay. Sabi niya, pasalamat sa Diyos. Kaya kung mayroon ka magpasalamat ka sa Diyos, pag-multiply yan. Anong naging resulta? Anong sabi niya? Sige, pinakain. Sumobra pa. Baka nilait mo na sobra? Yan ang ibig sabihin. Kung anong meron ka ngayon at binigay mo sa Diyos, tingnan mo. Hindi nga lang po sa marinang lalagyan, hindi rin natuyong langis na sisidlan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Pag ang lingkod ni Lord sabi niya, nagbe-bless ka, nagbe-bless ka. Pag sinabi ni Lord, nagbe-bless ka, i-bless ka. Pag sinabi ni Lord, papagaling ka, papagalingin ka. Pag sinabi ni Lord, makakaraos ka, makakaraos ka, makakaraos. Pag sinabi ni Lord, ililigtas ka, ililigtas ka. Kasi ang Diyos natin ay buhay. Amen po? Next po tayo. O, yan na. Okay. Mabilis na. Diba? Ano sabi niya? Conclusion. Trust in God's provision. Magtiwala tayo sa provision ng Diyos. Sabi po dyan. Sige. Jeremiah 17 verse 11. Mapalad ang tao nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat natiling luntian ang dahon ito. Kahit hindi umulan, wala itong alalahanin, patuloy pa rin ito namumunga. Amen po? Kaya lahat ng bagay, pagkatiwala natin sa Panginoon. Katulad daw tayo sa punong kahoy na laging sarili. Amen po? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa ating sa buhay. Morning po, tapos Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga. God bless us all po sa ating lahat.